Ang pelikulang ito ay tungkol sa paggawa ng isang pelikula tungkol kay Jose Rizal. Nothing is taken for granted, pati ang pagkabayani mismo ng national hero. Kung kasalanang pagdudahan ng pagkabayani ni Rizal, mukhang magkakasala kami sa pelikulang ito. Tingnan mo to. Akala mo malaking tao. Madrama, bayani, 4'11 lang pala. 5'3". Pansot pa rin. Small but terrible. Hindi ko pa rin mahuli kung anong klaseng pelikula itong ginagawa natin. Para lang tayo naglalaro. O tayo pinaglalaruan. Sino si Rizal? National hero. The Great Malayan. The first Filipino, ang natatanging Indio Bravo. Si Lolo Jose, kung direct descendant ka. O baka naman related ka pa rin kahit paano. For example, kung mapapatunayan mong anak ka ng asawa ng pinsan ng asawa ng anak ng isa sa mga kapatid ni Rizal. Ano si Rizal? Piso. Kahit palaging devalued, number 1 pa rin. In fact, hindi mo lang siguro namamalayan. O wala kang pakialam. Pero kasama mo na si Rizal mula kapanganakan. Hanggang kamatayan. Piso na lang ngayon si Rizal, oo. Pangalan pa siguro ng aso. Pero noong taong 1904, nasira ni Bishop Gregorio Aglipay ang monopoly ng Catholic Church at nagtatag siya ng sarili niyang simbahan. Ginawa niyang santo ang martir ng bagong bayan. Isipin mo, San Jose Rizal. Isipin mo, San Jose Rizal. At, noong 1912, bago pa lang ang pelikula sa atin, box office attraction si Rizal. Kaya nung nangyari kay Flor Contemplacion, 2 American filmmakers ang nag-unahan sa paggawa ng pelikula tungkol kay Rizal. Sinong maunang matapos? Maabilidad si Yearsley. Alam niya ang pinaka-exciting na eksena sa buhay ni Rizal ay ang execution. Kaya yun lang ang kinuna niya. Sabihin mo naman doon sa mga tao, mukha sila mga karton. Yes, sir. Kumilos naman. O, dito tayo sa posisyon ni Yearsley.
Viva Espanya. Dahil sa karumal-dumal na krimeng yun, Sa wakas, napatalsik din sa Pilipinas ang mga Konyo Boys. of course, pinalitan sila agad ng mga amboys. Na pinatalsik naman ang mga Honda Boys. Na pinatalsik uli ng mga amboys. Hanggang sa magwagi ang lahi ni Rizal. Ang lahi ng mga Indios Bravos. Ang bansang walang mga bayani ay isang bansang walang kasaysayan! Ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal ay inialay sa ilang bayan ang yumanig sa pamahalang Kastila at nagbago sa kasaysayan ng sambayanang Pilipino! Ano pa ang hihigit sa pagsamba sa kanyang alaala? Kundi ang pagsasabuhay sa kanyang mga dakilang aral. Viva el Dr. Jose Rizal! Viva el Dr. Jose Rizal! Dahil sa kanyang matinding pag-atake sa mga abuso ng simbahang katoliko ng kanyang panahon, naging malaking issue ang sinasabing retraction ni Rizal. Ako'y isang katoliko at sa relihiyong ito, nais kong mabuhay at mamatay. Binabawi ko ng buong puso ang anuman sa aking mga salita, mga sinulat na di sang-ayon sa aking pagkatao bilang anak ng iglesia. Sinulat daw ito ng bayani nung huling gabi ng kanyang buhay. May nagsasabing genuine ang teksto, pero kaduda-duda ang pirma. Totoo bang kay Rizal ito, gaya ng sinasabi ng isang panig, o pakanalang ng simbahan, gaya ng sinasabi ng kabila? Pater noster, et leo lante, sana noe, sanctus sude sude, agnatus Deus, et leo creation. Pater noster. Kung paranoid ang Catholic Church sa pagiging national hero ni Rizal, ginawa naman siyang Diyos ng mga kultong nagkalat sa bawat sulok ng bayan. Ang Kristo ng Katagalugan ay si Dr. Jose Rizal, ang Panginoon nating lahat dito sa sanlibutan. Ang Panginoon ng lahat dito sa sanlibutan. Ang paghihirap ni Burgos at paghihirap ni Rizal ay nangyari dito sa Katagalugan. Binitay si Burgos, binaril si Rizal, tinanggap na lahat at walang sinuway. Tinanggap na lahat at walang sinuway. Tuluyan na nga naging religion ng pagsamba kay Rizal. Kung nasaksihan lang niya ang takbo ng mga pangyayari, malamang hindi na siya nagpabaril sa luneta. Pare! Apunte! Magre-revise na naman tayo ng script. Kuwela naman ah. Di ba yun ang gusto mo? Seryoso pa rin to. Ayoko lang eh. Mabigat ang dating. Hindi pang pelikula ang buhay ni Rizal. Wala namang ginawa yun, kundi bumiyahe. Sumulat ng mga nobela at tula. Sumulat Sa sa mga... pamilya at kaibigan. Tapos pinatay. Rizal versus Bonifacio, ayaw mo? Gasgas na yon. Bonifacio na lang. Sugod mga kapatid! Walang class, hindi ilustrado. Rizal versus Contemplacion. Ang dating bayani at ang bagong bayani. From intellectual to DH. Pero sila binitay. Rizal pa rin. Huling hirit. Commercial para sa Centennial. MTV style. Ang baduy nun ah.
Alin? Ang MTV o ang Centennial? Nasyonalismo ko, no? Ang ibenta si Rizal na parang deodorant. Rizal Deodorant? Wala pang ganun ah. Agua Rizalina. Para hindi ka mag-amoy indio. Hello? 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 In nomine Patris, la real fuerza, et Filii, opresión autoridad, et Spiritus Sancti. Consuelo. Relax na relax. Babarilin na nga, relax na relax pa rin.